Marami ring bagong impormasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatugma-tugma ng mga datos at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para... Una, napakalaga nito dahil it is the first reason is to prevent more harm, further harm. Kung may ginagawang isang opisyal na nakakasama sa ating bayan, hindi lang ito. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. Ito, nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan natin. Ito, pag-usapan natin ako, Congress mga kababayan, mga congressman ako. May plano ng pabagsakin si PBBM? Tanong natin yan mga kababayan. Kasi ito, may papakita tayong mga videos mga kababayan na kung saan itong mga kongresista humihingi ng accountability doon sa paggamit ng opisina ng Vice President sa paggamit ng confidential funds mga kababayan. And of course, alam naman natin yan kasi nga dahil dyan pina-impeach nila si Vice President Sara Duterte mga kababayan. At anong rason nila kung bakit nila in-impeach? Ito mga kababayan, may papakita tayong video. Itong mga rason nila, gagamitin natin yan dito sa desisyon ng Malacanang sa hindi pagdalo doon sa Senate hearing ngayong Thursday mga kababayan. Tingnan natin. Kasi kung i-apply natin yan siguradong alam nyo na kung anong mangyayari mga kababayan. Ito. Share natin, pakinggan natin hanggang sa huli mga kababayan. Discuss natin to ha. Stay tuned ko hanggang sa huli kasi pag-usapan natin ito mga kababayan. Di ba? Ayan. Babago lang yan muna mga kababayan. Ito, pakinggan muna natin. Ito pala, una. Mali. Sorry. Ayan. Pakinggan natin kasi mga kababayan, sinasabi ni Amy Marcos, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos yung Senate hearing patungkol doon sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. And yet, unfortunately, anong sagot ng Malacanang dito sa pag-imbita ni Amy Marcos sa kanyang mga cabinet members? Ayan, pakinggan natin. By the way, bago natin i-play itong video mga kababayan, paki-like and share ng videos natin para makita din ng iba. At maintindihan nila kung anong manangyayari dito. Okay? Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na palakpakan. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. At ito, pakinggan natin mga kababayan. Anong sagot ng Malacanang sa imbitasyon ni Amy Marcos mga kababayan? Ito. By the way, itong video na ito mga kababayan, galing ito sa Net25 mga kababayan. Hindi na pinababalik ng Malacanang ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng ehekutibo sa investigasyon ng Senado ukol yan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinadala kina Senate President Francis Escudero at Senator Amy Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, tinanggihan ang imbitasyon sa muling pagdinig sa Huwebes. Katwiran ni Bersamin, dumalo at nasagot na ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga tanong ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo sa unang pagdinig ng Senado noong March 20 at kasunod nito ang paglalabas ng comprehensive findings ng komite ni Marcos. Inulit din ng kalihim ang pag-invoke ng executive privilege na tumutukoy yan sa confidentiality ng pakikipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng gabinete. Bukod dito, sub judice ang gustong siyasatin dahil mayroon ng 4 na petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa pag-aresto sa dating Pangulo at sa pagsusuko sa kanya sa International Criminal Court. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitin pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Ang dami nga nagte-text, nagtatanong. Tapos marami rin bagong impormasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatugma-tugma ng mga datos at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para
maisagot ng ating gobyerno. Yun nga ang inaantay ko. Tanong tuloy ng mga babatas, sino ang susundin? Batayan niya sa pahayag kahapon ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kapatid, hindi pagbabawalan ang mga opisyal ng pamahalaan na dumalo sa Senate investigation, pero taliwas ito sa laman ng sulat ni Bersamin. May invoke lang din niya executive privilege sa bawat pagtatanong ng mga senador na alam umano ni Bersamin bilang dating Chief Justice ng Korte Suprema. Ayon sa mambabatas, ang hindi pagsipot ng mga taga-ehekutibo sa ipinatawag na pagdinig ay lalong lumilika ng duda na may itinatago sa pag-aresto sa dating Pangulo. Noong nakaraang linggo, naglabas na ng preliminary report ang Committee on Foreign Relations kung saan sinabing nalabag ang maraming karapatang pantao ng dating Pangulo nang arestuhin batay sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court na idinaan sa Red Diffusion ng International Criminal Police Organization o Interpol. Walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege lahat ng topic. Kaya nagulat naman ako. Kaya sabi ko sa kanila, may sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila. Kasi sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari. Kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman. At mas maganda yung nagkakaliwanagan. Kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatago. Tanong natin mga kababayan, may tinatago nga ba? Oh, mag-comment kayo dyan mga kababayan. Nako. Oh. Anong sagot? Ulitin natin, klaruhin natin mga kababayan. Nag-imbita si Amy Marcos mga kababayan ulit doon sa mga cabinet members at sa involved doon sa pag-kidnap. Kidnap kasi kidnap naman talaga yun, mga kababayan. Pag-kidnap kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan at pagdala doon sa The Hague mga kababayan. Yet, eto. Anong sagot ng Malacanang? Hindi nila padadaluhin kasi tama na raw daw yung sagot. Akalain nyo yan. Eto mga kababayan. Ibalik natin sa kanila yung ginawa nila kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Anong ginawa nila kay Vice President Sara Duterte? In-impeach nila kasi nga raw gusto nila ng accountability. Ngayon, nag-request yung mga tao through Amy Marcos mga kababayan ng accountability ng Malacanang patungkol doon sa pagkidnap kay former President Rodrigo Duterte. At anong sagot nila? Ayaw nilang sumagot. Eto. Balikan natin. Unang-unang balikan natin mga kababayan ay itong paborito nating kongresista. Nako na! Ano kayang connection ito sa mga... Nako, kayo na mag-comment dyan mga kababayan. Alam naman natin anong connection nito. Akbayan, Gabriela, yung mga ganyan. Hindi yan si Franz Castro mga kababayan. Ito yung paborito nating senador. Hindi kongresista pala, sorry. Senador. Pero merong mga kongresista, ipapakita ko sa inyo mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo. Last year ito, sinabi ni Senator Risa Hontiveros doon sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President mga kababayan. Again, isipin nyo confidential funds. Sa term na confidential pa lang mga kababayan, of course confidential yan. Yet, hinahanapan talaga kung saan ginamit at sagot. Sabi nila, nasan daw yung accountability? Nasaan daw yung accountability ng Office of the Vice President? And yet, gamitin natin yan ngayon. Nasaan yung accountability ng Office of the President sa ginawa nila kay FPRRD mga kababayan? Ito, pakinggan natin si Senator Risa Hontiveros mga kababayan. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, Pipi Sara. Ang hinihingi ko sa iyo ng taong bayan ay accountability. I-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na mula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Pala, Deputy
Akala niyo yan mga kababayan? No. Oh. Yan lang yung sabihin niya. Kailangan niya pa ng script. Well, anyway, again, nag-demand si Senator Risa Hontiveros mga kababayan ng accountability. Tanong natin, bakit nasaan siya ngayon? Nung ginawa ito ng Office of the President doon kay FPRRD. Nasaan si Risa Hontiveros? Ay, nandito pa ba sa Pilipinas si Risa Hontiveros? Nasaan na siya mga kababayan? Eto mga kongresista mga kababayan, super active. Super active. Bakit nila ginawa ito kay Vice President Sara Duterte? Eto, may rason sila mga kababayan. Again, stay tuned kayo kasi gagamitin natin itong mga rasong binigay nila doon sa Office of the President naman. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Nag-release po ako ng press release kung anong kahalagahan ng impeachment. Una, napakalagaan ito dahil the first reason is to prevent more harm, further harm. Kung may ginagawang isang opisyal na nakakasama sa ating bayan, hindi lang ito sa kahit sinong impeachable officer, ay kailangan ma-prevent yung harm na kanyang ginagawa. Second is to uphold the rule of law. May konstitusyon tayo at ito po ay nasa loob ng ating konstitusyon. Provide po ito na pag sinabi ng congressman na 1/3 of all the members ay didiretso na sa Senado. 1/3 of all the members didiretso na sa Senado. Why? Kasi representative ng taong bayan yung mga representative sa Kongreso. Pag sinabing 215 na members of Congress, that is 2/3 of all the members of the House. So mas malaking obligasyon po yan. Kailangan nananaig sa atin ang rule of law. Ang ating konstitusyon, ang pinakamataas na batas po sa atin. The third reason is to maintain public trust. Para palaging nagtitiwala ang taong bayan sa mga nanunungkulan. Dahil pag na-erode ang public trust, walang gobyernong makakatayo. Ang pang-apat is to preserve institutional integrity. Kaya pag ganitong mga proseso, hindi po pwede na may delay, mga delaying tactics dahil napaka mataas po ito na gagawin natin dahil ito po ay ang nililiti sa impeachment ay ang pinakamatataas na opisyal natin. Ang panglima is to set up precedent to deter future misconduct of high public officials para kung may hindi tamang ginagawa ay sana hindi na mangyari. Kaya napaka-importante po ang prosesong ito at dahil sa entry with motion to issue summons ay sasagutin na ang ating Vice President in a period of 10 days from receipt in accordance with the rules, impeachment rules of the Senate na hindi pa naman nila binabago hanggang ngayon. Maraming salamat po. Okay mga kababayan, maraming salamat dyan. Ang ganda ng mga rason mga kababayan. Ang ganda ng rason. Di ba? Diba? Napaka-noble naman ang rason. Mga kababayan, ito pag-uusapan natin, maiksi. Alisin lang muna natin tong mukha ni Libanan mga kababayan. Libanan. Alisin lang natin yung mukha niya kasi nako. Napaka mga kababayan. Well, anyway, ito pag-usapan natin. Ito nga mga kababayan, nasasabi natin, nako ang Congress ilalaglag na ba si PBBM? Sorry. Ang Congress ilalaglag na ba si PBBM? Yan yung katanungan natin mga kababayan. Bakit? Kasi nga, yung taong bayan naghahanap ng accountability doon sa ginawa nila kay former President Rodrigo Duterte. At eto nga mga kababayan, naghahanap sila ng accountability doon sa paggamit ng Vice President sa kanyang confidential funds. At ito yung mga 5 rason na ibinigay nila mga kababayan. So ito rin yung gagamitin natin, itong 5 sinabmit talaga. Sinabi ng congressman, ng mga congressmen, ito rin yung gagamitin natin doon sa ni-request or hinihingi nating accountability ng Office of the President doon sa ginawa nila kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Ganon din kay favorite nating Risa Hontiveros mga kababayan. Anong unang rason na ibinigay ng mga kongresista mga kababayan? To
Siyempre, to prevent more harm. Di ba? Kasi nga mga kababayan, posibleng maulit pa ito. Hindi nga lang kay former President Rodrigo Duterte, posible sa ibang tao, lalo na doon sa mga sinasabi nilang involved sa war on drugs ni PRRD, mga kababayan. Ito na nga, lumalabas sa preliminary investigation ni Senator Amy Marcos na ang daming kamalian doon, ang daming kapalpakan, ang daming violations of law. Kaya nga, to prevent harm. Again, gamitin natin ito, ha? To prevent harm. Pangalawa, itong sinasabi nila, to uphold the rule of law. Diba? Ang ganda ng paliwanag. May constitution daw tayo dyan. And yet, tanong natin mga kababayan, saan ba applicable yung ang constitution? Sa mga Duterte lang ba? Sa mga Duterte lang ba applicable, mga kababayan? Hindi ba yan applicable doon sa Office of the President? Hindi ba yan applicable doon sa mga kongresistang may construction company at nagiging kontratista doon sa mga proyekto ng gobyerno? Mag-comment kayo dyan, mga kababayan. Kasi nga, sinasabi ng kongresista na ito na yung mga kongresista ay boses ng taong bayan at 2/3 yung pumirma. Natalain nyo yan? More than pa daw yan ng 1/3. Ibalik natin sa kanila yung tanong. To uphold the rule of law. Bakit may mga kontrata kayo dyan? Nasaan na yung isang kongresista na may issue doon sa flood control worth 654 million, mga kababayan? Nako. Anyway, ito yung pangatlong rason nila, mga kababayan. To maintain public trust. To maintain public trust. Ibalik ulit natin, mga kababayan. To maintain public trust, bakit hindi kayo dadalo ulit doon sa Senate hearing? Again, yung kay Sara Duterte, confidential funds yun. From the term itself, confidential. Yet, inilabas ng Congress, mga kababayan. Kalain nyo yan? Etong nangyari kay former President Rodrigo Duterte, hindi naman to confidential. Klarong-klaro naman. Gusto lang natin maliwanagan. Yet, sinasabi nila, executive privilege. Nako, sa mga Duterte lang pala ito applicable, itong to maintain public trust, mga kababayan. Yun nga sinabi ni Senator Amy, hindi naman yan isang blanket na covered lahat. Yung executive privilege. Magdidepende naman yan sa tanong. Nako. Ito pang-apat. To preserve institutional integrity. Ang ganda, mga kababayan, di ba? Ang ganda. Yet, paano ma-preserve yung institutional integrity ng Office of the President at ng kanyang mga cabinet members kung itong mga tao niya hindi niya pa dadaluhin doon sa Senate hearing? Gusto man natin na magkaroon ng to preserve institutional integrity. Paano mangyayari yan kung hindi kayo dadalo doon sa Senate hearing? Applicable lang din ba ito kay Sara Duterte? Or sa mga Duterte, mga kababayan? Or sa kalaban ng or sa mga kalyado ng mga Duterte? Kalaban ng mga oposisyon ng gobyerno ngayon? Ito pang-5. Naku, ang ganda nito. To set a precedent to deter future misconduct of high public officials. To deter daw future misconduct of high public officials, mga kababayan. Sinong mas mataas? Yung president or vice president? O hindi ba dapat mas sisingilin natin si
President Bongbong Marcos at kanyang mga cabinet members, mga kababayan, kasi mas mataas pa sila or yung Office of the President sa Office of the Vice President. Di ba? So dapat mas singilin natin. At ngayon, bakit hindi ninyo padadaluhin itong mga cabinet members doon sa Senate hearing? Oh, tanong natin sa mga kongresista, nasaan kayo ngayon? Patungkol dyan sa issue ng pagkidnap kay former President Rodrigo Duterte. Anong masasabi nyo dito? Itong 5 rason na ibinigay ninyo, hindi ba ito applicable doon sa Office of the President? Oh, ako'y nagtatanong lang. Sabi nga ni Claire Castro, nagtatanong lang po. Again, yung kay Sara Duterte, mga kababayan, confidential funds, 125 million lang. Oh, unmodified opinion pa ng Commission on Audit yan. Yet gusto nilang busisain. Again, confidential na nga yung pangalan. Oh, gusto pang ibulgar. Ganyan sila mag-isip yung mga kongresista. Pero itong Malacanang, klarong-klaro, Office of the President at kanyang mga cabinet members, klarong-klaro yung ginawa kay former President Rodrigo Duterte. Oh, executive privilege. Akalain nyo yan? Oh, kayo mga kababayan, mag-comment kayo dyan. Anong masasabi nyo dito? Again, kung itong mga kongresista na ito at lalo na itong si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, kung talagang totoo ito na gustong sundin yung konstitusyon, nasaan sila ngayon? Nasaan sila ngayon? Oh, nasaan sila ngayon, mga kababayan? Yung paborito rin nating kongresista, si Franz Castro. Nasaan na? Oh. Tanong ko lang yan, mga kababayan. Pwede kayong sumagot yan, mag-comment kayo. Yan ay katanungan lang po. Yun nga, sabi ni Franz Castro. Nagtatanong lang po. Oh, mag-comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito. Ito na nga. Oh. Paki-like po ng like and share po ng videos natin, mga kababayan, para makita at malaman din ng iba. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming salamat po sa lahat. At magandang araw sa inyo.